Hello. Lacto Coffee, probiotic food supplement. Isa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee, bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa El Nuevo Bantay Radio Cebu, alas 11:01.
May buntag Sugbo. May buntag Kabisayan ug Mindanao. May buntag sa itong mga suking tigpabinaw. Sa Metro Cebu ug sa kinatibuk-ang probinsya sa Subo. Adlaw karon nga Lunes, Pitsa 27 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta nga itong mga suking tigpabinaw dinhi sa atong tulumanon? Pulso sa katawhan. Hangtod kita sa alas 12. Ako si Ray Pasaporte, mo'y magig-uban kaninyo nga maghisgot o mga isyo nga may kalabutan ang haring lungsod. Kumusta ang atong mga listeners, mga viewers sa sa ato ang online platform dinhi sa ato nga sibyaanan sa Bantay Radio Cebu. Ato mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagkalain-lain nga kanasuran, kumusta muntanan? Mayong udto, mayong hapon ug mayong gabi kaninyong tanan. Unya naka-live ta, naka-hook up ta karon sa DYEG FM dito sa lungsod sa Sambuan, Cebu. May nga buntag ni Alan Rosete. Sa nag-unang hisgutanan na karong buntaga, ang Ukta Research mipagawas sa ilahang survey. Tulom din SWS, Pulse Asia, Ukta Research. Nipagawas ni sa ilahang gihimo nga research gikan ni adtong Hulyo 4 ug hangtod sa 11, no? Karon lang buwan na. Nga matod pa ni kunhod ang performance og trust ratings nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduha kuno nga quarter karong tuiga, mga kabantay. Onya, di ay kuan diri nga matud pa nga kini kunong liderato karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa agrikultura. Gimarkahan na kuno ni sa sistematikong kapakyasan kuno. Matod pa sa report sa Inquirer.net karong buntag, mga kapulso. Ato ning hisgutan karong taud-taon. Unya karong mga orasa ang kini ni ang murabag giingon nga gituyo ni or nagsabot ni ang mga sakop, ang pipila ka mga sakop sa minority bloc sa Senado nga nagsulob manig itom nga kulor sa ilang mga attire atol sa pagbukas pod sa regular session sa 20th Congress karong buntag. Sila si Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, na nagsulob ni itom unsa man ni ilahan ning gituyo. Nagsabot ni sila nga magsulob tag itom ug unsa may ilahang pasabot ni ini. Nganong nagsulob ni sila og itom karong buntag. Unya kini ni ang sitwasyon karon sa plenary hall dito sa Batasang Pambansa. Sa di pa magsugod ang pagbukas sa second regular session sa 20th Congress, kaganinang buntag, nag-abot na to ang mga kinini ang mga inila nga mga dignitaries nga giimbitar
atol sa second to the last nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong hapon. Nga matod pa, duna kuno ni ipahibaw gyud ang presidente. Gawa sa iyahang mga achievement, nga mga nahimo sa iyang administrasyon sukad siya ni lingkod ni adtong tuig 2022. Nga duna kuno ni usa man ni maayong balita ni or so ato ning hisgutan karon ng taod-taod. Unya, di palang yudugay, dunay sunog nga miigo dito sa St. Jude sa Barangay Bulacau dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mao dito atong sundan kagadina ang usa ka fire truck nga atong na diri sa may tabuan public market nga paingon ta diri sa ato ang Sibianan nga dunay usa ka fire truck unya gisundan paniglaing duha ngadto tulo ka fire truck nga paingon diri sa may Natalio Bacalso Avenue diri sa Dakbayan sa Sugbo unya paingon dito sa South unya ang sunog dito diini sa St. Jude sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo. Pero as of 9:46 sa EM karong buntag, napaong na kuno matod pa ang sunog nga mitumaw sa mao nga barangay. So ato ding hisgutan karon taud-taod sa atong pagbalik unya sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Atong oras 10 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing.
Oras sa Bantay Radio Cebu, 12 minutos pasado na alas 11 sa buntag. Okay, dengan salamat. Balik ta din sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Unya, atong pulso da ay karong buntaga nga atong pagasawan ha. I-comment lang ang inyohang link diri. Ang inyohang sa atong link diri sa Bantay Radio Cebu. Ato tong dito ha. Asa naman to? Kini ni ang okay, nawa naman to engineer. Asa to engineer? Dara. Be kamo diha no nga naminaw karon sa atong tulumanon. Gawas ni Phil Asingente. Atong pulso sa katawhan in the scale no. Of 1 to 10. Pila may igrado ninyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyahang ikalima, no? Ikalima ka tuig or ikaupat ka tuig unya maoroy ika-5, no, nga State of the Nation address sa presidente ug ngano man. Ikuha lang nyo hang comment diha kaya ito nang basahon karong taon-taon. Unya, diya may balita ron sa ombudsman. Nga gisusi na kuno matud pa sa ombudsman ang usa ka 886 million nga investment sa DG Plus Interactive Corporation nga giungong mitubo ngadto sa 20.6 billion nga PIPAR fortune. Isip kabahin kuno ni sa pinakabag-ong reklamo sa korupsyon batok kang kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga kapulso. Sos tiwasa sa nang inyohang kuan diay ombudsman. Wa pagani mo kapasakag kaso ni Martin Romualdez unya diya na sa inyohang susihon ug lain. Oo ko. Isunod ni. Pero unaha sa dong kuan kining reklamo bato kang kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nining kalambigitan niya sa gadtong isyu sa flood control sa batong iyahang isyu. Unaha sa din yun Ida. Sige man lang ning pakulo ning ombudsman o niya wa mangyoy kuan. Niadtong buwan sa Mayo, matud pa ni Buying Rimulya nga tapos buwan sa Mayo, mapasakaan na og kaso si kanhi House Speaker Martin Romualdez og ingon man kadtong hapit naging kuno maluto nga kaso ni Senador Joel Villanueva. Pero hangtod ron, wag yun nahitabo. Okay, padayon ta kay dunay nanawag yun ako. Nanawag ko igsuon kay duna siya gi-report pero di lang nato ni kuan sa kay ato sa ning kuan kay basin pag kuan ni ugma or sa sunod adlaw na nato siguro ni hisgutan. Kuan dunay gipagawas karon ang Okta Research sa ilahang gihimo nga survey ni adtong Hulyo 4 ngadto sa 11 karon lang buwan na.
survey nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte sa ikaduhang nga quarter karon tuiga, no? Nga matod pa ni kunhod kuno ang performance og trust ratings sa duha ka mga opisyal sa nasod. Ila sad ni lain sad ni nga ilahang research, no? Kay ang Social Weather Station og ingon man ang Pulse Asia nga nipagawas pod og survey ang SWS ni adtong Hunyo 20 ngadto 28. Ang Pulse Asia ilang gihimo ni adtong Hunyo 28 ngadto sa Hulyo 3 ug 6. Pero kani ang ilahasang gihimo niining gipagawas nila, no, sa Okta Research firm ni adtong Hulyo 4 ngadto sa 11 mga kapulso. Pero kining ilahang research, no, nga miabot og 1,200 ka mga respondents, aduna ni kuan margin of error, doon na ni plus minus. Kaning ilang gihimo nga tugon ng masa survey nga gihimo kuno ni sa ilang kaugalingon nga inisyatibo o wa kuno'y gasugo nila ni bisan kinsa. Karon kay gipagawas nila ning maong survey sa Okta Research kay mao man karon ang ikalimang State of the Nation Address sa presidente. Unya July 4 to 11 ang gihimo nilang survey nga matod pa miubos kuno og 8 ka porsyento or percentage points ang performance rating ni Presidente Ferdinand Marcos gikan sa 55 or 55% sa unang quarter ngadto na kuno lang sa 47% sa ikaduhang quarter ni ining tuiga. Unya, gipakita usab sa susamang survey ang 33% sa mga Pilipino nga wa gyud kuno matagbaw sa performance sa presidente. Hunya mahitungod sa iyahang trust rating, nawad-an sab kuno si Presidente Marcos Jr. og 5% gikan sa iyahang 54% nga rating sa unang quarter ni ining tuiga ug anaa na lang kuno sa 49% nga trust rating. Samtang 32% sa mga respondents nga mga Pilipino ang nagpadayag nga wa sila'y pagsalig sa presidente mga kapulso. Matod pas Okta Research nga ang mga rating kuno ni Presidente Marcos Jr. miubos ug maayo. Didto labi na didto sa Mindanao, baluarte man is mga Duterte. Ilabi na dito sa Mindanao kuno kay ang iyahang satisfaction na ratings miubos og 25%. Unya ang trust rating miubos pod og 19%. Ang balance sa Luzon nga naglakip sa iyahang baluarte dito sa Ilocos sa region mga kapulso. Nga mao ang bugtong dakong lugar gyud kuno. Diin gipadayon sa presidente ang mayoriya nga trust og performance ratings. Siyempre, iyahamang baluarte di bisag kinsa na pud siguro dito sa Ilocos. So mo na nga taas gyud, no? Ang iyahang
performance ratings o trust ratings mga kapulso. Ang ilahang performance o trust ratings ni Vice President Sara Duterte ni adtong Hulyo parehong ubos kuno o karong buwan na, no, sa resulta. Kini mo'y ubos sa level sa mayoriya sa unang higayon sukad ni adtong Nobyembre 2024. Din gihimo pod ang research sa Okta or sa gihimo gihapon ang survey sa Okta Research mga kapulso. O niya, ang pinakabag-ong nga performance rating sa presidente, kining bag-ong performance ratings nga bisan ko nagatubang ni siya o nagatubang manig impeachment trial karon si Vice President Sara Duterte, nga nagsugod ni adtong Hulyo 6, anaa gyapon kuno matud pas Okta Research sa 45% nga nagpakita ni og pagkunhod nga 5% gikan sa iyahang 50% nga rating ni adtong buwan pod sa Marso mga kapulso. So gipakita sa survey nga kining dissatisfaction rating misaka ngadto sa 36%, ang trust rating ni Vice President Sara Duterte miubos kini og 8%. Di man kuan 5 to 8% raman gikan sa 55% ni adtong Marso ngadto na lang kuno sa 47% karong buwana. Unya 33% kuno mga kapulso ang nagpahayag nga wa sila'y pagsalig sa Vice Presidente. So kining trust o performance rating sa Vice Presidente nga miubos og 5 ngadto sa 8%, sukad ni adtong tuig 2024. Pero dili kuno ni matud pas Okta nga mao'y unang higayon sa kinatibuk-ang series or sa serye sa datos nga ang pagkunhod sa performance o trust ratings ni Vice President Sara Duterte. So, ang kini doon naman ni balance dito sa Metro Manila o sa Luzon, no? Nga dunay 15% nga pag-ubos pod sa percentage points o 10% points matag usa ang trust ratings o miubos kini og 12% didto ni Luzon. Pero ang baluarte sa mga Duterte didto sa Mindanao naghatag gihapon og taas kayo nga ratings. Imagine ang miabot og 90% sa iyahang performance og 89% sa trust. So taas gyud siya didto sa Mindanao. So mao ra pud ni og atong basihan ang resulta sa kanang gihimo nga research sa Okta didto sa baluarte pod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. didto sa Ilocos. Doon na ni 1,200 ka mga respondent gikan sa 18 anyos pataas. Kay kining 18 anyos, mao naman ni ang makabutar. Mao na ni ang makabutar sa umaabot nga 2028 national election mga kapulso. So way labot no sa gihimong research or survey sa Okta ang 18 paubos kay kanin 18 paubos og 15 ngadto sa 17 anyos wa pa ka makatungtong og 18 dili pa ka makabutar sa kanang national o local election
Siyempre dili gyud ka pangutan-on. Kay dili pa man ka makabutar. Ari pa ka sa SK, no? Sa sangguniang kabataan eleksyon. So 18 pataas mao toy gipangutana sa Okta Research. Kabahin ni ining ilang mga performance ni Vice President Sara Duterte o Vice Presidente or Presidente Ferdinand Marcos Jr. No? Duha na ra ba katuig ang ilahang nahabiling termino or pagpangalagad dinhi sa nasod. So duha na lang katuig kay 2026 na ta karon. Unya by 2028 mag-elect na punta og presidente sa nasod. Unya karon kini si Vice President Sara Duterte nag-atubang mani og impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Gani ang karong simanaha lain na pod nga article of impeachment ang ipadayon, no, nga tukion sa impeachment court kay ang article 4 ang grave threat o inciting to sedition human naman. Ang last nga gi-presentar sa prosecution kadto man si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pero murag wa man to makahatag og gibug-aton ang kanang pamahayag ni Attorney Melvin Matibag tungod kay niadto pa man siyang Pebrero niining tuiga gi-appoint sa presidente nga maoy mangulo sa National Bureau of Investigation. Unya ang nahitabo nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto sa presidente, First Lady Lisa Marcos o sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez nahitabo man niadtong tuig 2024. Unya si Matibag niini wa manima appoint pa sa presidente. So mura raman siya gabasa og kuan niadtong tuatoy pamahayag sa katong katong mga affidavit. Mura raman siya kuan gyud nga duna gyud kunoy 100% gyud kuno nga duna gyud gihimo nga treat or pagpanghulga ang vice presidente ngadto sa presidente. Unya wa dili pa man siya NBI director ni adtong tuiga sa dihang nagpa-press conference si Vice President Sara Duterte. Mura lang siya basa adtong mga kuan pero wa dili makahatag og bugat kaayo si Matibag atol sa iyahang pagpresentar dito as witness sa prosecution. Ambot og karong simana, karong Miyerkules, no? Ipadayon man ang impeachment trial unya mo tuki na pud sila sa laing articles of impeachment. Then ang duha ka mga manager to sa Land Bank of the Philippines mao toy ipatawag as witness. Adto palingkuron to sa as witness stand karong Miyerkules nga sugdan karong alas 10 sa buntag. Karon ang suna sa presidente unsa kay atong mapaabot. Unsa kay mapaabot na to sa mga katawhan nga mahatag or mapaabot o ma-deliver, no, ma-implement sa presidente niining nahabilin niya nga duha na lang katuig sa iyahang termino mga kapulso. So ato ning atngan karong alas 2 sa hapon niya mahimong i-replay tani ugma og pila ni ka minutos, engineer, pwede ra, no? Engineer, sa atong program.
Dinig atong i-replay. Atong oras, 33 minutos na pasado alas 11. Balik ko karon taon alang pa sa dugang mga hisgutanan. Human lamang niining mga mahinungdanon kaayong mensahe. Please stand by. Bring health into your home. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, AC trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy. Sekreto sa mga champion. Lactopuffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopuffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 37 minutos na pasado alas 11. Okay, balik ta. No? Hining ato nga tulumanon, pulso sa katawhan. Kinigihapon ang ubos niyong alagad sa kahanginan. Ako si Ray Pasaporte, hangtod kita sa alas 12. Kining atong tulumanon, gipaluyuhan ni sa Acel Laboratories Incorporated ang tigama sa Lactopuffy food supplement mga kapulso. O niya gawa sa
Kini niyang Lacto Puffy. Doon na pailaing mga produkto sa ASE Laboratories Incorporated. No? Produkto sa agrikultura. No? Mga tanom, mga kuan diha kana bang sa hayop, kana bang mga utanon, no? Naa diri mapalit gyud ang tanan nga mga produkto sa ASE Laboratories Incorporated. Mahimo mong musod lang sa at online, no? Sa Shopee o Lazada. Unya anha mo diha mo order via cash on delivery. Maabot ra gyud ang inyohang mga orders diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Sa atong mga kahayupan na atay Lactovet na makapa-boast sa or makadali pod mga makapatubo sa inyohang mga binuhing baboy diha kay usa ni ka vitamins mga kapulso. Unya Insumo Plus usa ka kuani kini ni ang disinfectant ni. Ha? Sus karon ra ba? Ato ning kuanan lang ha kay naagyoy gahig-o. Sige lang. Ato lang ning kuanan niya. Ato ning matagad kini nga maong problema unya bahin sa baboy dito sa Negros mga kapulso. Kay wa pay kuan dunay gipatuman nga executive order si Governor Pam Baricuatro na nagban sa mga baboy, karning baboy gikan sa Negros Island mga kapulso. Atong Lacto Puffy food supplement mapalit ni sa tanang mga butika sa nationwide, no? O sa pinakaduol ninyong mga Pinoy-anan unya dinhi sa ato dinhi sa probinsya sa Subo, diha sa Sambuan, Toledo City, Balamban, Pinamungahan ug lungsod sa Tuburan ug sa tanang mga sanga nga parmasya sa Rosa Pharmacy, no? Sa tibuok gyud Pilipinas unya naa po diha sa 360 Pharmacy dito sa Bohol, lalawigan sa Bohol, sa Negros naa diha, no? Mapalit ang tanang mga produkto pod, no? Sa ASE Laboratories Incorporated sa agrikultura na ay mga agribet supply diha, mapalit na diha, no? Naa dihay mga produkto sa ASE Laboratories Incorporated. Unya sa mga butika naa po diha ang ato ang Lacto Puffy food supplement mga kapulso. So ayaw mo kalimot sa pag-inom matag adlaw sa ato ang Lacto Puffy food supplement. Atong oras 40 minutos na pasado alas kun 20 minutos na lang sa dili pa mag alas 12. Karong hapon duna di ay nisod nga kuano nga magsugod ang sona sa presidente alas 4 de engineer. So dili di ay alas 2. Pero ang atong kapulisan dito ilabi na sa National Capital Region Police Office kon NCRPO di na sakop ni ang batasang pambansa. Hugot kaayo ang seguridad dito alang sa pagpatuman sa kahusay ug kalinaw niining pahigayo na sa second to the last nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero doon na natay nakita dito nga doon na natay report nga ang mga cause-oriented groups doon na nay pre-positioning na dito, no? Alang sa pagpahigayon pod nila og lihok protesta karong adlaw atol sa sona sa presidente. Gani doon na nay mga FPG nga ilang gihimo dito nga naghulagway nga matod pa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o si Vice President Sara Duterte mga tuta kuno ni US President Donald Trump. Ilahasan ni, no? At least nga naapoy magsaba-saba okay ra. Kay sila mo ay mupaabot sa tingog sa mga tao
sa mga elected officials or ilabi na sa mga pamuno nasod sa mga programa nga gisaad panahon sa kampanya unya hangtod karon wa gyud matuman, wa gyud maimplementar. Ilabi na kining sektor sa agrikultura mga kapulso. Kay ang atong presidente sa nasod mao ni nagsilbi nga kalihim sa agrikultura. Unya muramag na kalimta na lang ang atong mga mag-uuma, no, sa mga programa nga angay unta nga matagamtaman sa atong mga sa sektor sa agrikultura sa atong mga mag-uuma, no? Nakalimta na lang ug unsay mga programa para sa atong mga mag-uuma nga dili unta ta magsigig pangangkat nianang ubang mga produkto gikan sa laing lugar or mismo gani didto sa laing nga kanasuran. Usana niini kining bugas humay nga hangtod karon gasigi lang gyapon tag import og bugas humay gikan sa Vietnam, Thailand, unsa man ang mga bugas nga atong makita og mapalit diha sa mga kamerkaduhan dinhi sa ato sa Sugbo. Kanang mga unsa man na sinan, unsa nang Princess Mia, unsa nang mga klasihas bugas diha. Gikan man na sa Thailand, gikan na sa Vietnam. Nagsige lang mangyapon tag angkat tungod kay ang atong sektor sa agrikultura dinhi sa Pilipinas, ang atong mga mag-uuma kuwang og pagtagad sa ato ang gobyerno. Dapat sila unta maoy hatagan og igong pondo o kung naaman gani, naaman gyud ni pondo. Kay ang atong presidente mao man gani ang kalihim sa agrikultura. Pero wa naman tay balita og unsay nahatag nga kaayuhan sa atong mga mag-uuma. Karon duha na lang katuig ning nahabilin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pero hangtod karon murabag wa gyud mahatagi og igong pagtagad sa ato ang gobyerno. Way nahatag nga kaayuhan sa atong mga mag-uuma. Unya gani gibana-bana ni nga moabot og 8.8 trilyon nga pondo sa gobyerno tungod ni ining korupsyon kuno. Grabing kinawatay gid kuno sa mga pipila ka mga ahensyas gobyerno. Gikan ni adtong 2016 hangtod 2025 mga kapulso. Nga kini untang kwarta nga moabot og 8.8 trillion pesos nga nawa, no, tungod sa grabing korupsyon magamit unta ni pagtukod og mga classrooms, sus grabiha day no, dakua day no, 8.8 trillion. Sus hayahaya di ay sa mga kanang nagtungkaw diha sa ilahang posisyon nga nakapaldo aning maong kantidad mga kapulso. Imagine na, tinuod man na, kada tuig na lang ang atong mga tinunan gikan sa kinder ngadto sa kini ang secondary. Now karon pila ka classrooms ang kuwang, pila ka buildings ang kuwang nga mabutangan nag mga classrooms dinhi lang sa Central Visayas, perting pagkadaghana. Giigo pataglinog ni adtong September 30 sa miaging tuig diin ang nagrabihan didto gyud norte mga kapulso. Now karon dunay mga bata in town nga naa lang nagkuan lang sa ilahang makeshift bitaw kanang tent lang. Tuwa lang dito kay ang ilahang classroom dili pa man gyud magamit, no? Delikado pa kaayo og magklase ang atong mga bata dito uban sa mga magtutudlo nga simbako unya.
hugno na di ba delikado kayo sa mga sa kinabuhi o kaluwasan sa atong mga kabataan? Wa gyud, sige kada tuig lang gining dunay problema. Sa sektor sa ato ang edukasyon, problema sa mga bata nga hangtod karon wa gyud intaw ni hatagi og kasulbaran. Kaning mga ang local government units, kaning LGUs og dili pa magpatukod og mga school buildings, samot gyud. Samot gyud ang probinsya sa Sugbo. No, ubos karon sa pagdumala sa ato ang people's governor. Pambari 4 og di ni hatagan og pagtagad ang sektor sa edukasyon. Why mahimo, why matukod nga kuan, pero gipaningkamutan ni Governor Pam nga dunay mga school buildings nga matukod tungod sa kakuwang sa ato ang mga classrooms sa tibuok probinsya sa Sugbo. Gani doon na siya gipirmahan dito sa kauluhan na atong nakalabayng mga simana, no? Tali sa Department of Education nga ang DepEd maoy mo ila, no? Mo ila sa mga lugar nga tukuran og mga school buildings. Unya gitahasan ang provincial government nga maoy mo purchase, maoy mo kuan sa mga kanabang materyales. So gisudlan ning mao nga kasabutan ni People's Governor Pam Bari 4 tali sa Department of Education aron matuldukan kining maong problema mga kapulso. Nga kada tuig na lang gasigig kuwang unya susdia di ay dako kaayong kwarta, no? Gibana-bana nga moabot og 8.8 trillion pesos nga nawala ni pundo ni gobyerno unta nga nawa ni tungod sa grabing korupsyon ni adto pang tuig 2016 hangtod sa 2025. Sus, Ginoo kuning mga kwartaha. Pila na ni kamalitak hang kwarta. Kay ang 1 ka milyon mga kapulso nga kwarta nga tag 1 ka libo, no? Usa na siya kasako. Pila man ni kasako, Engineer B, palihog tag kwenta diha, Engineer B. Masod ka ni ato ang studio diri ang 8.8 trillion og isod nig o 50 kilos man kaning 1 million 50 kilos ni siya. Mura ni siya usa ka bakid nga bugas ang 1 ka milyon og imo ning isod sa sako mga kapulso. Masod ka? Ato na lang imaginon, engineer, Kinon? Ato na lang imaginon siguro. Nga masod ka, nining atong studios Bantay Radio ang 8.8 trillion pesos og atong isod nig sinako kay ang 1 ka milyon ka pesos converted na og 50 kilos sa ato pa 1 ka sako na siya. 1 ka bakid na siyang humay mga kapulso. So mao na nga kung ang gobyerno gyud seryoso gyud ba sa problema sa nasod, siguro dili ta wa siguro ma-report siguro kada tuig oy nig-ablis klase. Usa lang ni ini, no? Kining mga classrooms. Kaning mga tambalanan. Ang atong mga tambalanan nga kanunay gakuwang bisang ganig ultimong aspilit wa gani ni kaniadto. Wa gani pundo kay way suswa pud atagig pagtagad. Samot na ang atong mga mag-uuma. Nga wa gyud in town mahatagi og maayong kaayuhan sa ato ang gobyerno. Gasige lang hinuuntag pangangkat. Ginoo ko. O gitarong pa ni sa atong gobyerno pag hatag og mga kaayuhan sa atong mga mag-uuma, siguro di ta mahitabo nga mangangkat. Kaning mga kuan diha sa kining mga mag-uuma dito sa Vietnam, Thailand, gikan man gitudloan man diri nato sa Pilipinas unsaon pagpugas, unsaon pagtanom og humay. Kani adto
Kaya wa man ni sila alam unsaon pag tanom og humay. Unya na mauli ni sila dito silang nasod karon imbis kita mo'y mulambo unta sa atong produksyon sa humay kay kita mo'y gatudlo aning mga mag-uuma dito gikan sa Vietnam ug Thailand ug sa uban pang mga nasod, kita naman hinoy ni import og bugas gikan aning mga nasura. Tungod kay ang atong gobyerno, ang atong mga namunuan sa makapabor lang, sa makalingkod lang, kini paldo ta. Paldo ta. Sige lang yung tag-import. Unya, kining mag-import tag-bugas. Wa kay nakapaldo ani mga kapulso. Naay nakapaldo ani. Doon, mas nindot man sa daghan tag bugas kay ato mapalit kay og kita kining ato mo'y saligan diri sa Pilipinas murag wa gyud abot siguro kagatos ng kilo. Pirmi man tang kakuwang. Pirmi tang kakuwang. So mo na nga kita padayon lang kita. Padayon lang tang mangangkat og kini ni ang bugas humay. Kay wa man gyud ayo ta diri sa Pilipinas, wa gyud in town. Kay ang atong sektor sa kining atong mga kanabang mag-uuma, wa man gyud mahatagig klarong pagtagad sa ato ang gobyerno mga kapulso. Bueno, 6 minutos na lang sa dili pa bag alas 12. Asa naman to, engineer? Di naman unsa maning akong kuan, engineer? Di naman noon kutob ra gid diri sa ako ang programa na ni pinalabi, engineer dara. Sige. Ato ning kuan na ang katong pulso sa kuan o kamoy pagraduhon diha be. Nining State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong hapon sa ihang ikalima, no? Nga suna. Agikan ni Akimi Chiyoko. Negative na. Unya, di apos mayit. Wala na'y grado. Dia si Jane Marie, matod pa niya, it should be a scale of 0 to 10. Maybe grade is 0. 0. Gikan ni Ray Cortel, there is no number, pilay. There is no play in Tagalog. Sige. Number. Negative kasi. Adictos ang BBM, gikan ni Rimar Bausin. Diapod si liberate the T-bus so that it feels lighter. 1%, negative 1%, I'll give it. Kuno. So, Tricia ko, matod pa niya, pwede 0. Unya, si Julius Man, negative 100. Wala tay nindot kaugmaon sa atong nasod. Ana niya. Unya, diya si Albert Ruiz, negative. Pero kung drug test, 100% still lan. Diya pod si Wendell Perez, 100 yun. Diya po kuan dayag emoji katawa. Ay lang kumukuan, iya hasad ni God. Ito maningikuan og reaction. Og pilay iyang igrado. Gikan sa 0 to 10, iya 100 gani. Diya dayag kuan og ni-reply dayag emoji nga katawa. Sige, unya diya si Marsa Bidolido. Negative for ordinary Filipino citizen. Why? Wala natuman ang 20 kilogram na bugas nationwide. Natuman man gani selected ra. Shabu is everywhere. Kusog kayo na sa amo nga lugaron. Tunol-tunol raman gani ilang style og wa nay kahadlok. Inflation rate is high. Plus ni samot kasaka ang mga palaliton. Ni samot kadako ang utang sa Pinas nga walay solid project plus daghang mga issue like sa flood control issue o kwarta sa balita. Kamo na lang sumpay kay for sure dili pa ni mao akong nagi-mention. Sige, kining flood control ato ning tan-awon unyang hapon. Kaning musaka na gani ang mga palaliton tungod ni pod sa inflation rate, no? Ni saka. Muus-us gani ang inflation rate, muus-us pod ang mga palaliton pero tan-aw na ko murag dili na ni muus-us. Padayon na gining musaka.
Gikan ni Elmer Lawas sa drug test, sure kayo ni siya positive rating. O niya, Esther Gonzales, negative. Ronald Antipala, may pakuno, pahawa na lang siya. Sige. Si Maricel Rimpares, 1%. Diya si Sin Oasis, 0. Punaan ko ning comment section lagi, negative 0. Okay. Gikan ni Reyes Rusty John sa Kakampings, Kamangutana Dol, sila ray ganahan ni BBM. Okay. Sige, unya gikan ni John Ritobes, negative 1 kay napuros pangutang sa laing nasod na maligya o government property, walay aksyon sa krisas, daghang krimen pero walay gihatag nga kasulbaran. Gikan po ni Dave Bryan na Molina, 10 and he will resign. Ebyang unsay 1 to 10, 0 ay. Sige. Putistas de Sikat. Sus, nakaigit naman na. Ayun lang yung guna-una ng, ayun lang yung nag-meaning ng nakaigit ha. Ika ni Eterla Ores, negative. 0 ko no, negative. Ika ni Noreen Grace, grade 1, section Talong. Unya si Jonix Makan, kinderlugaw gihapon na pero sa drug test 200% positive. Ika ni Hermisa Judaya Laboca, 0, walay nahimo. Negative 101, let's say why nahimo gawa sa corruption. Ika ni Leo Ipe. Unya, og naapay pinakaubos sa 0, James Liam, o gikan ni James Liam na isnamak. O niya, walay nahimo, nailad ko, as in 0, gikan ni Jowa Nito. Gikan 100 kada adlaw, nagtama. Gikan ni Janfic Cabs. O niya, diapay lain, negative to positive, haha. Gikan ni Roland Portas. Butlog ang grado, gikan ni May Espina Soldano. Ig as in, 0. Gikan ni Metsa Mesa. Unya, Jason Jalang, 0% bangag. O 0 oy, maunay grado niya, gikan ni Clara May Culigado Montales. Paeskuylahan nagbalik ingon BBM, inyong BBM. Gikan ni Elino Versosa. Grade 1 gihapon iyang grado, gikan ni JC Apare. Unya diya si Ria sa Subaban, Romar Sean, negative sa rating, positive sa drug test. O niya, gikan ni Guad sa Salburo Oklida, makatawa na lang jud ko sa mga comment diri. Ha. Gikan ni Egg Adabs Pulen, matod pa niya, pwede 0. Okay, wala tayo kong oras kay ni Sinyas na nga to ang partner diri, technical partner. Kay panikad na si Bunal. Bunali. Saga na lang sa ato ang Chief Executive Officer sa Acel Laboratories Incorporated, Engineer G. Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikil Sabalero. Atong Station Manager, June Carillo. Akong technical partner dire sa Pikas Lawag, si Engineer Kinon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma pohon sa susamang takna og istasyon. Maayong udto og maayong pagpaniudto Subo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino